Okay. Yan. So, ito yung topic natin for today. So, siyempre, finding joy in God's purpose despite of life challenges. So, siyempre, lahat naman tayo may mga challenges, pero paano ba natin maka-find yung kagalakan natin? Paano natin mahanap yung kagalakan natin sa kahit may mga pinagdadaanan tayo? Yan. Um, Mute lang kita, Brother Egay, ha? Yan. Alright. So, ang pag-usapan natin today will be the life of, siyempre, as much as malapit na yung Pasko. So, yung mga matututunan naman natin kay Mary, Mother of Jesus. Diba? Paano ba niya nahanap yung joy despite sa mga challenges niya? Diba? So, let's go. Ayan. Doon pala sa mga bago, like si New, hindi namin alam yung pangalan kasi ang alam lang namin ay, ano yun? New CBD. Ayan, nawala na yata siya. So, yun. Sa mga bago, welcome sa inyong lahat. Ayan. So, yung verse natin for today will be coming from Luke 1:46 to 47. Sabi dito, and Mary said, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. So ito na yung sabi sa kanya, magdadalang tao siya, di ba? At nilulukoban siya ng banal na spirito. So bilang pag-surrender sa plan ng Lord, so ito yung response niya. My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. Yan, di ba? Napakaganda na ano mo na ba, dun sa mga challenges mo. Halimbawa, ako may kapansanan ako. Always encourage myself na I'm in the right time, in the right place where God wants me to be. And ano man yung pinagdadaanan ko, masaya man, mahirap, or sobrang hirap, I always encourage myself na my spirit or my soul is well with the Lord. Diba na, Lord, kung ano yung kalooban mo, yun ang mangyari. Diba? So, challenges, usually naman, ano tayo, nag-grow tayo through our challenges. So, makikita natin na yung character natin changes as well, grow as well. Diba? Katulad ni Mary, nga dito. So, yung mga pinagdaanan ni Mary is, ah, una is yung panlipo ng kahihiyan bilang isang dalaga na nagdadalang tao, syempre. Kahit naman kung noon nakakahiya na dun sa kanilang ah, Jewish culture, sa atin din nakakahiya pa rin. Di ba? Syempre, ang pinaka-norms is dapat may asawa ka muna bago ka magbuntis, magdalang tao. Di ba? Kaya kahit sino namang family or tatay or nanay na makakita ng nabuntis ng maaga na hindi kasal, siyempre parang kahihiyan yun sa family. So kaya si Mary, buti na lang nung time na yon, kinausap din yung angel si Joseph na panagutan niya. So na-save sa kahihiyan si Mary. And siyempre, doing what God tell her to do eh. So kaya empowered din siya by the Holy Spirit. And then ano pa yung mga challenges niya? Physical na hirap sa paglalakbay patungong Bethlehem. Di ba, nung magkakaroon ng census, lahat ng mga lineage ni David, so kailangan silang magpa-census doon, punta sila sa Bethlehem. Ano na, halos malapit ng mga anak si Mary. Di ba? So, imagine mo, buti kung may mga sasakyan noon or Uber or bus na magaganda, di ba? Inconvenient dahil maglalakad lang sila or may sasakyang donkey. So mga ganon. Di ba? So imagine mo na
buntis ka tapos nasa ibabaw ka ng hayop kung malaglag ka doon, di ba? So, delikado yung magiging anak mo and ano. Hindi ka tulad ngayon, nakaupo ka na sa magandang sasakyan. Ano man yan, tricycle, jeep, ah, van, or bus. Di ba? Talagang convenient yung upo mo. Pero doon, um, kailangan mo pa mag-balance. Di ba? Kasi pagka nagpatumpik-tumpik ka or nakatulog ka, pag ganun mo, bagsak ka na. Di ba? Kaya kailangan maayos yung upo mo. Di ba? Or ano, and siyempre, hindi naman laging ah ano yan, naglalakad-lakad din siya. And hindi lang to yung malapit na ano ilang mile ang layo nila from doon sa kanilang pinanggalingan papunta doon sa hmm, papunta doon sa patutungan nila sa Bethlehem. And then syempre, panganganak sa isang simpleng sabsaban. Diba? Akala ni Mary, since, uy, anak to ng Lord, ah, siguro magiging ganito yung ano ko, pero hindi, di ba? Talagang tinanong niya yung kahirapan, daanan niya. Di ba? And eventually, nang nanganak siya, sa sabsaban lang, hindi sa magagandang hospital or talagang full, ano, di ba? So, yun yung mga pinagdaanan niya. And ano yung naging response niya? Di ba? So, kita natin dito yung response niya, yung ang Magnificat ni Maria ay nagpapahayag ng kanyang puso ng papuri at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Di ba? May kanta nga siya na, ang puso ko'y nagpupuri. Di ba? Nagpupuri sa Panginoon. Di ba? Nagagalak ang aking espiritu dahil sa tagapagligtas, parang ganun. So, alam mo yun. Ganun din sana tayo, di ba? In spite of mga challenges natin sa buhay, not only sa mga kapansanan, which is our common denominator ng marami sa atin, eventually, not only yung physical, minsan nga, sabi nga dun sa isang episode ng Chosen, mas madali pang pagdaanan yung mga kapansanan kaysa yung bad temper ng isang tao. Iba madali pang maintindihan. Pero minsan, pag yung mga bad character, bad temper, mas mahirap i-deal. Diba? So, hindi ko naman na ano, but doon lang yan sa episode na yan. And sometimes it makes sense. Na, halimbawa ako, kulang ko dito, pagka ano, and then, yung mga tao na mahirap kausap, mahirap makaunawa, di ba? So, ang hirap i-deal. Pero ko, yung kapansanan ko, upo lang ako and that's it. Di ba? So, alam mo yun, there are challenges na talagang nahihirap dun sa iba. Sa iba naman, parang ang dali-dali kasi mas mahirap yung dinaanan nila. But above all, yung response natin bilang tagasunod ni Lord. Di ba? Na magagalak pa rin yung puso natin. Di ba? Hindi doon sa pinagdadaanan natin, pero doon sa plano ng Lord at saka kasama natin siya. Di ba? Yung pagtitiwala natin ay buong-buo. Di ba? Na ano man yung kakaharapin natin, ano man yung pinagdadaanan natin, God allowed it for a reason, for His purpose, and for His glory. Di ba? Kaya mayroon tayong kapayapaan na despite na dumadaan tayo sa mga ganitong pagsubok. Sakit man yan, kapansanan, relasyon, di ba? Even financial crisis, di ba? Trabaho man yan, o pamilya, di ba? Lahat yan ang pinagdadaanan natin. Ang response dapat natin ay magpuri sa Panginoon. At sa Kanya lang tayo magtiwala dahil ang plano niya sa atin ay maganda at mabuti. Di ba? Sabi nga dun sa Romans 10:28, um, God works for the good of those who love Him and who are called according to His purpose. Di ba? Kung ikaw ay tinawag, so yung mga
binibigay sa yung pagsubok ng Lord ay mapagtatagumpayan natin. Masabi niya wala namang pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan. Dahil alam niya naman yung capacity natin. Kaya patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Amen? So sana, ganun din yung response natin. Katulad ni Mary. Diba na hindi nagreklamo but nagpuri pa. Diba? Sino ba dito ang ano na unang instinct reklamo or manisi? Diba? Minsan pagka worldly yung perspective mo, ang una mo, pag may nangyaring masama, lagi ang instinct mo ay manisi ng ibang tao. Mas sa pinakahuling sisisihin, yung sarili. Di ba? Or um, mag, magalit. Di ba? Na talagang, oh, kaya kasalanan dito, ano ba yung nangyayari? Di ba? Magreklamo. Pero katulad ni Maria, talagang nagpuri siya at nagtiwala sa Panginoon. So sana ganun din yung ating mga responses. Ayan. So ano ba yung mga matututunan natin sa buhay ni Mary, sa kanyang example? So unang-una, pinili ng Diyos ang mapagpakumbaba at iniiwasan ang lipunan. So, tulad ni Mary, pinili si Maria, isang simpleng babae, para sa isang natatanging layunin. Di ba? Kala mo, ano lang. Pero katulad niya, tayo, mayroon ding natatanging layunin ang Lord. Kung bakit tayo binigyan, kumbaga, inalaw ni Lord. Kumbaga, binigyan ng permiso ni Lord na magkaroon tayo ng kapansanan. Pero ng sakit, di ba? Mayroong purpose ang Lord. Diba? Katulad ni Mary, andun din na kala mo, ano ka lang, batang simpleng babae ka lang, pero may malaking plano pala ang Lord sa iyo. Imagine mo magiging ah, ipagbubuntis mo yung tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Imagine mo yun. Di ba? So, praise God for that. It's all an opportunity to serve the Lord for all of us. Di ba? Ayan. And then, madalas pinipili ng Diyos ang mga iniiwasan ng lipunan, kabilang ang may mga kapansanan upang maisakatuparan ang alin ang kanyang banal na plano. Di ba? Naalala niyo yung sa John 9 verse 3 na pinagaling niya yung bulag. Di ba? Tapos tinatanong ng mga alagad, sino ba Lord ang nagkasala? Ito bang taong to o yung mga magulang niya? Diba sabi ni Lord Jesus, hindi alinman sa kanyang magulang o sa kanya. Nangyari ito upang mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Diba? So ibig sabihin, pinanganak siyang bulag, may plano pala si Lord talaga sa kanya. Diba na hindi basta, ay okay, ito, bulag to, ito. May plano, pinag-isipan. 'Di ba na mas sinapupunan pa lang siya, alam na ni Lord ang kahinat na ng buhay niya. 'Di ba? At nung time na yon, kung wala yung taong yon, hindi mangyayari yung John 9 verse 3 na this happens so that the power of God could be seen. 'Di ba? Na makita ang kapangyarihan ng Diyos. 'Di ba? Na itong bulag to pinagaling, 'di ba? Ni Lord Jesus Christ nung dumaan siya. 'Di ba? Napansin siya at nakita siya na bulag. 'Di ba? Pinagaling siya. 'Di ba? So, doon sa instance na yon, ay may mga kapansanan ay hinayaan na may purpose. 'Di ba? Ipinagkaloob sa yan dahil may purpose. At yun yung dapat natin discoveryhin. At habang dumadaan tayo sa pagsubok, kailangan nagpupuri tayo. 'Di ba, Lord, I praise you, glorify you, despite of these challenges. Thank you, Lord, for trusting me sa challenges na ito. Alam kong mas matatag ako, 'di ba? Kasi ikaw yung gumawa sa akin. At sana makita ko yung purpose mo. At wag kong ma-miss yung mga opportunity para magawa ko yung mga pinagagawa mo sa akin. 'Di ba? So, yun. So, tayo may mga kapansanan,
Nakikita yan, di ba, pagka binasa niyo yung four Gospels, Mark, Luke, John, di ba? And Mark, Luke, John, ano pa nga yung isa? Mark, Luke, John, and Matthew, ay makita mo doon na lagi yung may mga kapansanan na pinagagaling niya, di ba? Yun yung mga tao na sumusunod sa kanya. Di ba? Doon sa crowd niya. Di ba? Imagine mo, pag pinagaling ka, hayaan mo, iiwanan mo na lang ba na? Eh, lalo na yun, nakita mo na siya yung Misaya na pinagpipray ng lahat na dumating na. Di ba? Yung tagapagligtas. So, hindi ka ba sasama doon? Di ba? So, kaya more or less, ay yung mga taong pinagaling na yun, ayun yung mga sumusunod sa kanya yung time na yun. Di ba? So, kaya madalas, pinipili ng Diyos ang mga iniiwasan ng lipunan na okay, kala ko mga may kapansanan, ano lang yan. Lagi lang bibigyan ng tulong, lagi lang kailangan ng assistance ng lahat, pero may magagawa pa rin tayo. Di ba? Kaya nga we are always encouraged na mag-focus tayo dun sa mga positive things na kaya pa natin gawin kaysa dun sa mga negative things. Di ba? Na, wala na akong ano, dito lang ako sa bahay, hindi ako makalabas. Isa dun sa, okay, meron akong cellphone, meron akong, pwede ako mag-gadget, or ano, hanap ako ng ganito, or work from home, or mag-share ako ng word, di ba? Sa Messenger, Viber, social media, Facebook ko, depende kung ano yung pinagagawa sa inyo. Very important yung personal relationship natin sa Kanya para alam mo yung ginagawa, yung dapat mong gawin. Pero araw, di ba? As you read the Bible, mas lalalim yung relasyon mo sa Kanya. Di ba? At maramdaman mo na, ba, ako pala pinili ng Diyos. Di ba? So, ano yung dapat kong gawin? Amen? Ayan. So, bihin mo sa sarili mo na pinili ka ng Diyos. Di ba? Kaya, continue to be humble and do God's word. Yan. Oops. Na-atake lang ako ng mga lamok dito. So, dalawa, ang kagalakan ay nagmumula sa pagtitiwala sa plano ng Diyos. Diba? So, lahat tayo may mga pinagdadaanan. So, pagka nagtiwala kasi tayo, di ba, minsan, nagbe-pray ka, Lord, sana ganito. Di ba, laging inaano mo, but eventually, dapat after your prayer, may your will be done. Di ba, katulad ng turo sa atin ng Panginoong Kristo. So, katulad ni Mary, sa kabila ng kanyang mga hamon, pinupuri ni Maria ang Diyos na nagtuturo sa atin na ang kagalakan ay nakaugat sa kanyang katapatan, hindi sa ating mga sitwasyon. So alam naman natin that God is faithful. Di ba? Kahit hindi tayo faithful, God is always faithful. So hindi nakadepende yon sa ating ano kung halimbawa bad tayo, hindi na matapat sa atin ang Diyos. So nakadepende yon sa Kanya. Okay? So even on that situation, dapat magtitiwala lagi tayo kay Lord. Diba? And katulad ni Mary, kahit sa mga challenges niya, nakita niya yung joy pa rin. Diba? Doon sa mga challenges. Diba? Kaya makita mo doon yung presence ng Panginoon. And I'm sure sa atin nga mga praise report, may mga challenges tayong kinaharap. But, yun ang pinakagusto ko kasing but, yung favorite kong bat pagdating sa praise report and testimony. Di ba? Parang, ganito na ako, talo na ako, wala na akong pag-asa, hanggang dumating si Lord. Niligtas niya ako. Pre-provide niya ako. Pre-protect niya ako. Di ba? Hinil niya ako. And marami pang iba. Di ba? And doon, abang marirealize mo yung mga pinagdadaanan mo, marirealize mo rin yung ginagawa ni Lord. Diba? And eventually, next time magkaroon ka ng mga pagsubok, mararamdaman mo yung kapayapaan. Diba? Nalalo ka ng nagtitiwala sa Diyos. Kasi if you exercise this, na okay, una, may pinagdaanan ka, hindi ka pa masyadong tiwala kay Lord, pero trinay mo,
Di ba, na nagtiwala ka, ay, uy, ganun lang pala yung gagawin ni Lord. And eventually, pag may pinagdaanan ka uli, ganun na, magiging ititiwala ka na kay Lord. So, lumalalim yung relasyon mo sa Panginoon. Di ba? Kaya, ano man yung kinakaharap mo, alalahanin mo na tapat ang Lord kahit hindi tayo tapat sa Kanya. Amen? Magtiwala lang tayo sa plano ng Lord. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you, a plan to give you a future and a hope." Diba? Pangako ng Lord yun, sumatutupad yun. Diba? At hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Kaya, kumbaga wala tayong reason para hindi magtiwala sa Kanya. Amen? Ayan, ano pa yung matututunan natin? So, ang lakas ng Diyos ay ginagawang ganap sa ating kahinaan. Naramdaman mo na ba yun? Sa mga kahinaan mo. Lord, di ko talaga kaya to. Ikaw na yan. Diba? So, nire-recognize mo yung kapangyarihan ng Lord. Diba? And yun nga, in our weakness, yung power ni Lord ang nakikita, ang nahahayag. Diba? Kaya, katulad ni Mary, ang kapanganakan ni Jesus ay nagdala ng pag-asa at kaligtasan na nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng lahat ng tao upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Diba? Kung wala yung pinagdaanan ni Mary, so baka hindi pinanganak si Lord Jesus Christ. Diba? So, or umano siya ng ibang pwedeng mag, maging magbuntis sa kay Lord Jesus Christ. So, miss the opportunity. Diba? Pero, doon nga, sa ating mga kahinaan, kapag sinurrender natin sa kay Lord, nagtiwala tayo, si Lord yung gumagawa sa buhay natin. Kaya, even though, kaya lagi natin paalala na, kahit di mo nakikita, kahit di mo nararamdaman na ah, gumagawa si Lord, no, tandaan mo na God is at work. Diba? God is in control. Okay? Patuloy ka lang magtiwala sa Kanya. Diba? Dahil mahal ka niya at hindi ka niya pababayaan. And the glory of God will be seen because He is powerful. Diba? Sa mga testimony nga, dun sa testimony ni Ate Marilyn kanina, wala na siya, dami niyang bills, but dumating yung rescue ng Lord, yung saving ng Lord. Diba? And sino yung nag-glorify doon? Hindi naman si Ate Marilyn, but si Lord yung nag-glorify. Diba? Because God is at work. Mahal na mahal niya tayo, hindi niya tayo napapabayaan. Diba? Kaya He come to the rescue. Diba? At the right time, in the right place na kailangan ni Ate Marilyn. And sa ating mga buhay din. Diba? I'm sure tayo may mga testimony ng kagalingan, kapangyarihan ng Panginoon. Men, kaya sa weakness natin, yung power ni Lord ang nakikita. And then syempre, binubuksan ng pananampalataya ang pangako ng Diyos. Diba? Our faith opens yung promise ni Lord sa atin. Diba? So, pinagkatiwalaan ni Maria ang salita ng Diyos kahit kawalang katiyakan. Kaya be sure, magbubuntis kaya ako, wala naman akong asawa, diba? Wala naman ano sa akin. So, nagtiwala siya kasi alam niya yung kapangyarihan ng Panginoon. And ang pananampalataya ay kayang gawing pagkakataon ang mga hamon para sa paglago at pagpapatotoo. Diba? So yung mga challenge natin, mga challenges natin ay opportunity. Opportunity. Sabihin mo nga, itong kapansanan ko ay opportunity to grow in my spiritual maturity, to be the person God created us to be. Diba? Kaya, huwag mong baliwalain
yung mga pinagdadaanan natin. At saka sa mga challenges natin, don't forget na ang una nating option ay si Lord. Pray mo na agad. Okay? Pray ka muna. Huwag yung last resort mo na lang yung prayer. Because si Lord, hindi naman siya bumibitaw sa'yo. Diba? Ikaw lang naman yung, tayo lang naman yung bumibitaw sa Kanya. Kaya, ah, yung every opportunity na binibigay ni Lord sa atin ay samantalahin mo. At kaya nga lagi ang prayer ko din sa ating lahat ay mag-act tayo in obedience to the Lord. Na pagka may pinagdaanan tayo, ano ba yung ano ba yung dapat gagawin? Ano ba yung gagawin ko? Dapat according to God's will. Kaya very important na basahin mo yung Bible para alam mo yung mga dapat mong gawin. Alam mo yung dapat mong i-respond, diba, sa mga challenges ng buhay. Amen? Ayan. So, take the opportunity for the glory of the Lord. Ayan. So, dito, nire-remind tayo ni Mary na pinahalagahan ng Diyos bawat individual at may natatanging layunin para sa bawat isa. So, mahalaga ka. Bihin mo sa sarili mo, mahalaga ako sa Diyos at may magandang layunin siya para sa akin. Amen? And then, ang kapansanan ay hindi balakid sa plano ng Diyos. Ito'y maaaring magpakita ng kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Okay? So, yung kapansanan natin, hindi siya balakid or hindrance or uh, mapigilan yung plano ng Diyos. Diba? Bagkus, ito ay maaring magamit, diba, sa pagpapakita ng kapangyarihan at pagmamahal ng Lord. Diba? Tayo nga sa mga praise reports natin, diba? Alam natin na tayo may mga challenges. May sa pamilya, sa relasyon, sa trabaho, finances, diba? Even physical, talagang hirap tayo. But above all, nandito pa rin tayo. Sa PWD Fellowship, 4 na taon na tayo. Diba? So, by God's amazing grace lang. And glory be only to the Lord. Kaya, tulad ni Maria, maaari nating piliin magtiwala at purihin siya na malalaman ang kanyang mga pangako at laging natutupad. Okay? So, laging matutupad yon basta mag-intay lang tayo. Maging tapat lang tayo kay Lord at magtiwala. Diba? Naalala niyo yung Proverbs 3 verse 5 to 6 na trust in the Lord with all your heart. All your heart. Buong puso at buong tiwala. Trust the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, submit to Him. All your ways. Ano man yung ginagawa mo, ano mang areas ng buhay mo, all your ways, submit to Him. Isuko mo sa Kanya. Mag-surrender ka. And He will make your path straight. At aayusin lahat ni Lord yan. Amen? Alright. So, bago tayo magpunta sa discussion question, can I just pray for you quickly? Ayan. Ayan. So, let's bow our heads and pray. Lord, Father God in heaven, thank you, Lord, for your message today in the life of Mary, Panginoon. Thank you, Lord, na kahit may mga challenges, tinuturuan nyo kami na magtiwala sa inyo at may maganda kayong plano, Panginoon, para sa aming lahat. Thank you, Lord, na you are our great, you are an awesome, powerful God. You are loving, gracious God, Panginoon, and merciful. Kayo po yung mag-empower sa amin every time na laging magpasalamat, laging magtiwala, laging magpuri sa inyo, Panginoon, despite of our challenges sa buhay namin. At kailang ang mag-glorify na itaas, Panginoon, because this life is all about you, Lord, and not all about us. Thank you, Lord, sa lahat-lahat. And we ask this, we give thanks, we give you glory.
In Jesus' name, Amen. Amen. Alright. Ito yung Thank you, ating, Lance. Lance, thank you. praise God. Ayan, so, ito yung ating discussion question sa Tagalog. So, paano tayo nahikayat ng pagtitiwala ni Maria sa Diyos na yakapin ang kanyang plano sa ating buhay kahit mahirap? Then pangalawa, ano ang mga paraan upang makahanap tayo ng kagalakan at layunin sa gitna ng mga hamon? And then number three, paano natin bilang mga taong may kapansanan maipakita ang kaluwalhatian at katapatan ng Diyos sa mga nakapaligid sa atin? Ayan. Praise God. So,